umayos dito sa pamamahay ng daddy ko. Pangalawa ka lang na asawa ni daddy. At bago ka dumating sa buhay niya, narito na ako. Babawiin ko ang lahat ng ninako mo sa akin. At hindi ako papayag na hindi ka makukulong. Ang kapal naman ng mukha mo, Alena. Kasal rin ako sa tatay mong bubita ka. Kaya huwag kang umastang pag-aari mong lahat ng meron ako ngayon. Oo nga, kasal ka nga sa kanya. Pero alam mo mismo sa sarili mo kung paano mo siya nakuha. Hindi ba't nilason mo lang naman ang nanay ko para maging legal na kayong daddy, ha? Akala mo hindi ko yun malalaman? Walang lihim na hindi mabubunyag, Veronica. At huwag mo akong matawag-tawag na bubita. Dahil sa ating dalawa, mas bubita ka. Aba, hindi ka talaga tinuruan ng magandang asal ng nanay mo, ha? Halika nga rito. Galit na sumugod si Veronica kay Alena. Hindi niya matanggap na ang batang inaapi-api niya lang noon ay lumalaban na ngayon. Ngunit agad ding lumaban si Alena at pinagtanggol ang sarili nito laban sa kanyang madrasta. Walang hiya ka talagang bata ka. Kahit kailan, wala kang respeto sa nakakatanda sa'yo. Manang-mana ka sa nanay mo. Hindi ako papayag na tapak-tapakan mo lang ako ng ganito. Kung dati malaking respeto ko sa'yo dahil asawa ka ng daddy ko, pues ngayon hindi na. Dahil ang respeto, pinaghihirapan yan para makuha. At hindi ibig sabihin na mas matanda ka sa akin, ay ibibigay ko na lang yun ng basta-basta. Ano ba, Alena? Tama na. Nasasaktan mo na ako. Bitawan mo ang buhok ko bagong pa ako makalbo. Wala pa yun sa lahat ng pasakit mo sa pamilya ko. Lalo na sa nanay ko. Now taste it. Lasapin mo ang ganti ng isang anak na kinuhanan mo ng karapatan sa sarili ng ari-arian. At higit sa lahat, pinagkaitan mo ng kasiyahan dahil mas inuna mo makasakit sa kapwa mo tao para lang makuha ang gusto mo. Napayuko na lamang si Veronica dahil sa sakit na sabunot ni Alena. 5 taon nang may relasyon si Veronica sa tatay ni Alena na si Don Massimo. Si Veronica ang sekretarya ng Don sa kumpanya nito at agad niyang piniibig ng lalaki kahit alam niyang may asawa ito. Kahit nasa opisina ang dalawa, ay halos hindi nila mapigilan ang kanilang nararamdaman. Ang ganda-ganda mo talaga, Veronica. At batang-bata ka pa. Fresh na parang bunga ng prutas na ipipitas pa. Sige lang Don Massimo. Magpakasaya ka lang sa katawan ko. Para sa'yo lamang ako. Pinanganak na ako sa mundong to para maging sa'yo, Don. Kaya sige lang. Tama bang naririnig ko, Veronica? Para sa akin ka lang. Wala nang ibang magmami-ari sa'yo kundi ako lang. Oo, Don Massimo. Basta ba't pangako mo sa akin na magiging akin ka sa huli? Iwan mo ang pamilya mo. Lalo ng asawa mong matanda. Agad na napatigil ang Don at seryosong tumitig sa magandang sekretarya. Magbihis ka na. Ayusin mong sarili mo at baka may makita pa sa atin dito. Nawalan na rin ako ng gana, kaya bumalik ka na sa table mo sa labas. Anong problema? Akala ko ba... Wait, galit ka ba sa akin? Dahil lang dun sa sinabi ko? Alam namang ikaw lang magpapakasaya doon. Give and take dapat. Sino bang matutuwa sa pinagsasabi mo, ha? Alam mo, Veronica, na may asawa at anak ako. Kasal ako at ayokong iwan ng mag-ina ko para lamang sa'yo. What? So ito bang ginagawa nating baliwala lang to? How dare you? At bakit? Iniisip mo bang pipiliin kita dahil lamang ka sa asawa ko? Maybe my wife is almost 50 years old at walang-wala siya sa'yo na 30 plus pa. Pero hindi mo makukuha sa kanyang apelido ko dahil nakatali na ako sa kanya. Our daughter is everything to us, Veronica. Kaya matuto kang lumugar kung saan ka nararapat. You're just a side chick na magbibigay sa akin ng saya. Huh? Side chick? Ang unfair naman yata nun, Don Massimo. Natutuwa ka sa katawan ko tapos ako? Wala naman palang makukuha sa'yo? Pero nasa iyo naman ang ibang pera ko. Hindi pa ba sapat yun? Alam kong pera ang kailangan mo, kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Dahil kailangan mo ng pera. Well, just to be clear, ayoko ng pera lang makukuha ko sa'yo, okay?
I want you, your money, and you alone. Kung natutuwa ka sa katawan ko, hindi ba't nararapat lamang na matutuwa rin ako sa kung anong meron ka, ha? Then wala akong magagawa kundi yung bitawan ka. Ayoko sa babaeng hindi marunong makontento. Bibitawan at titigilan na kita bago ko pa pagsisihan ng lahat. What? No. Hindi ako papayag. Sorry na. Sorry sa mga sinabi ko. Binabawi ko na yun, Don Massimo. Mas hindi ko yata kakayanin mawala ka sa akin eh. Okay na sa akin yung gantong setup. Just please don't leave me. Ganyan dapat, Veronica. Good girl. Iyan ang gusto ko sa babae. Sumusunod sa gusto ko. Now, Ben, itutuloy natin ang naudlot nating ginawang kasiyahan kanina. Napangiti ni lamang ang Don ng tahimik na sumunod sa kanyang babae. Aminado ang Don na may pangangailangan pa rin siya kahit 50 anyos na siya. At alam niyang hindi nito maibibigay ng kanyang asawa, kaya sa ibang babae niya ito'y binaling. Ang hindi alam ng Don ay tahimik palang nag-iisip ng plano si Veronica upang mawala sa kanyang landas ang kanyang asawa at anak. Hindi ako nagpakahirap dito sa wala. Gagawin ko ang lahat makuha ko lang gusto ko. At makukuha ko to sa lalong madaling panahon. Habang nagpapaksaya ang Don kasama ang kabit nito, tahimik namang nakatingin sa labas ng bahay ang kanyang asawa. Nalulungkot ang ginang dahil napapansin niyang madalas nang nasa kumpanya o trabaho ang kanyang asawa at wala itong oras sa kanya at sa kanilang anak na si Elena. Hindi napansin ng ginang na dumating na pala ang kanilang nag-iisang anak na galing sa paaralan. Anong tinitingnan ng nanay ko? Malalim yatang iniisip ng pinakamaganda kong mommy ah. Oh, narin ka na pala anak. Kanina ka pa ba? Nope, kararating ko lang po. At saka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Mi. Ano po bang iniisip ninyo? Nako, wala iha. Nabuburyo lamang ako dito sa bahay. Ganto pala kapag malapit na mag-50. Asus, mommy! 40 plus pa po kayo, Mi. At batang-bata pa yan, no? Now tell me po, ano bang bumabagabag sa isipan ninyo? Kasi anak, yung daddy mo madalas nang late umuwi. Minsan nga halos hindi na umuwi. Bakit hindi mo puntahan sa kumpanya niya? Alam mo namang nagmamay-ari ng kumpanyang asawa mo, Mi. Yun na nga anak, siyang may-ari ng kumpanya. Ibig sabihin marami siyang tauhan na pwedeng gumawa ng trabaho niya ngayon. Pero parang marami ata siyang gawain din wala na siyang oras sa atin eh. Ay sus! Nagsiselos ba ang mommy ko? Hayaan mo, wala pa akong pasok bukas. Kaya ipapasyal kita. Kung wala rin naman ang tatay mo, wag na iha. Malulungkot lamang ako sa mall. No, you won't. I promise po matutuwa kayo at makakalimutan mo saglit ang daddy. Hayaan niyo po muna siya, okay? Maybe one of these days ay makakasama rin natin siya. Kaya ngumiti ka na dyan dahil narito lamang ako for you always. Hindi na sumagot ang ginang kaya niyakap na lamang ito ng mahigpit ni Elena. Huminga siya ng malalim at agad na wala ang kanyang ngiti. Ramdam niya ang lungkot ng kanyang ina dahil ilang buwan na rin niyang napapansin na wala nang ang oras ang kanyang ama sa kanila. Kinutuban na si Elena na baka nagloko ito pero ayaw niya namang mag-isip ng masama lalo na't wala naman siyang pruweba. Tulad ng nakaraang buwan hindi pa rin umuwi ang tatay ni Elena kaya pinasyal na lamang niya ang kanyang ina sa mall kinabukasan. Natuwa naman ang ginang na habang binibili ni Elena ang lahat ng bagay na bumabagay sa kanya hanggang sa napatigil ito dahil may nakita siyang pamilya na buto ng katawan sa di kalayuan. Elena anak, nakikita mo ang nakikita ko? Ang alin, Mi? May gusto ho ba kayong bilhin? Hindi anak, nakita ko ang tatay mo. Ayun oh, siya yan di ba? Saan po? Ayun ba? Mukhang hindi naman yata yun si Daddy Mi. Tingnan mo, may kasama at may nakahawak sa babae. Alam mo namang ikaw ang asawa ni Dad, di ba? Hindi ako pwedeng magkamali, iha. Tatay mo yun. Teka nga't pupuntahan ko. Mommy, wait lang. Hindi kasi si Dad yan.
Hindi nakinig ang ginang at mabilis na naglakad papalapit sa dalawang taong nakatalikod. Agad namang sumunod si Alena sa takot na mapahiya ang kanyang ina. Alam ni Alena na imposibleng makita ng kanyang nanay ang kanyang tatay dahil malayo ang tindig ng lalaki sa kanyang ama. Naon nang nakalapit ang ginang sa dalawa, kaya gulat na lamang si Alena nang makita nga tama nga ang kanyang ina. Hindi nakaimik ang ginang, kaya si Alena ang nagsalita. Daddy? Anong ginagawa mo dito? Akala ko may nasa work ka. At sino tong kasama mo? Agad nagkatingin ng dalawa at napaiwas ang tingin ng kanyang sekretarya. Oh honey, anak, kayo pala. May lakad pala kayo ngayon. Si Veronica pala, sekretarya ko. Andito kami sa mall dahil nagpapasama ako sa kanya. Kayo ba, anong ginagawa niyo rito? Sana sinabi niyo sa akin may plano pala kayo upang nasamahan ko kayong mag-ina. Really, Dad? Hindi ka na nga halos umuwi sa bahay eh. Tsaka bakit ka nagpapasama sa sekretarya mo rito? May bibiling kasi ako anak for your mom. Nais ko lang bumawi kasi ilang araw na rin akong hindi umuwi sa atin. Alam niyo namang busy ako sa office, di ba? Excuse me po ha. I'm Veronica by the way. Pwedeng sumabat? I didn't expect na magkikita-kita tayo ngayon rito. Kaya pwede na po ba akong maunang umalis? Total, andito na rin naman kayo, di ba? Sure, Veronica. Mauna ka na. Bakit agad-agad ka namang aalis, miss? Dahil narito na kami? Samahan mo na lang ang asawa ko rito. Dahil uuwi na rin kami ng anak ko. Pero mommy, bakit mo iiwan ang daddy dito? Hayaan mo nang umalis ang babaeng kasama niya, pwede? This is our time na makasama ang daddy po. Agad na huminga ng malalim ang ginang at seryosong tumingin sa kanyang asawang hindi na rin makatingin sa kanya. Hayaan mo na lang anak. Uuwi naman ang tatay mo mamaya. Baka malaman ko pa kung anong ibibigay na surprise niya sa akin kapag sisama tayo sa kanila. Hindi ba, Massimo? Uuwi ka na mamaya? Yes, honey. Tapos na rin naman ako sa ginagawa ko sa opisina eh. Mauna na kayong umuwi at mamayang hapon eh uuwi na rin ako. Walang nagawa si Alana kundi ang sumunod sa gusto ng kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, ay hindi na napigilan ni Alana ang sarili at agad kinausap ang tahimik niyang ina. What was that, mommy? Nakita mo naman siguro kung gaano kalapit ang dalawa sa isa't isa kanina, di ba? Hindi nga ako naniniwalang si daddy yun eh. Kasi yung nilaking nakita ko ay nakahawak sa bewang ng babae. Tapos maniniwala kang sekretary niya lang yun? Tapos napansin mo ba kung paano sila sumagot o magsalita? Di ba parang may tinatago? Anak, pagod ako, okay? Bakit ka mag-iisip ng ganyan kung sinabi mo naman kanina na ako ang asawa ng tatay mo? Ibig sabihin, hindi niya ako lolokohin dahil may asawa siya. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpapahinga na rin muna ako. Pumasok na sa kanyang silid ang ginang at napailing na lamang si Elena at hindi na sumagot pa. Pumasok na rin siya sa kanyang kwarto at doon malalim na nag-isip. Alam kong nakita ko. Imposibleng walang relasyon ng dalawang yun. Para silang magsyota kung humawak sa isa't isa. Pero hindi ko pwedeng basta na lamang kausapin si daddy at baka magalit pa yun sa akin. I need some evidence. Tama. Mas okay sigurong kilalanin ko muna yung babaeng yun upang malaman ko ang totoo. Habang nag-iisip sa Elena ng plano, ay umiiyak naman ang tahimik ang kanyang ina sa silid nito. Ayaw mang aminin ng ginang na tamang kutob ng kanyang anak, pero alam niya sa kanyang sariling may relasyon ng kanyang asawa sa babaeng kasama nito kanina. Alam niyang hindi lang basta sekretary at boss ang meron dalawa base sa mga galaw ng mga ito. At ang hindi alam ng ginang, nag-aaway na pala ang kanyang asawa at ang babaeng sekretary nito nang iwan nila ito sa mall. What was that, Veronica? Alam mo namang nahuli tayo sa akto ng asawa at anak ko, tapos aalis ka agad? Iiwan mo ako agad? Di akong iba ng inisip ng ina ko kasi pinagsasabi mo kanina. Para kang tatakasis ang kasalanang naaktuhan eh. What do you expect me to do, Don Massimo, ha? Nahahaya ng sarili kong basta saktan ng mag-ina mo kanina? Nakikita mo ba kung paano tumitig ang anak mo, ha? Tsaka, mukhang wala namang alam ang asawa mo
Dahil normal lang naman ang tingin niya sa atin kanina. Yung dalaga mo lang talagang kinatatakutan ko eh. Kailangan mong bumili ng kahit anong bagay bago ko umuwi sa inyo ngayon. Upang hindi mag-isip ang asawa mo ng kung ano-ano sa ating dalawa. You're selfish. Huwag mo nang gawin ulit sa akin yun. Umuwi ka na. At uuwi na rin ako. Napairap na lamang sa kawalan ng babae at hinayaan ni lamang doon na umalis. Galit namang pumasok ang lalaki sa loob ng women's section ng mall at agad bumili ng kung anong pwedeng maibigay sa kanyang asawa. Pag-uwi ng Don ay nakita niyang naghahanda na ng pagkain ng kanyang asawa sa mesa at naroon na rin ang kanyang anak na si Elena. What a surprise! Maaga pa naman pero may pagkain ang nakahanda. Ikaw bang lahat ang naghanda nito, honey? It's been a while, hindi ba? Umupo ka na, honey, at ikaw lang talagang hinihintay naming dalawa ni Elena. Nagpapahinga lamang kami ng ilang minuto at nagluto na rin agad ako. Well, excited ang mommy, kaya maaga siyang naghanda, Dad. Bakit ka ba masyado kang busy sa kumpanya mo, Dad? Bihira ka nilang umuwi dito at bigyan ng oras ang mommy ko. Iha, lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan mo. Matanda na rin kami ng mommy mo kaya puspusan ng trabaho ko. Lalo na't nasa kolehiyo ka pa. Kaya please lang, huwag ka nang magtanong tungkol sa trabaho ko. Dahil para din naman to sa'yo eh. Kumain na lamang tayo. Hindi na sumagot si Elena dahil tumahimik na rin ang kanyang ina. Naikuyom na lamang ng dalaga ang kanyang palad at pasimpleng tumingin kay Don na sarap sa pagkain nasa harapan nito. Napailing lamang si Elena at agad na rin nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain ay pumasok ng mag-asawa sa loob ng silid nito. Naiwan naman si Elena sa kusina at nagulat pa siya nang biglang tumabi ang kanyang yaya Myrna sa kanya. Anong iniisip mo? Galit ka ba sa daddy mo? Nakikita ko sa mamata mong galit ka, iha. Yaya, mula pagkabata, ikaw nang kahalili ni mommy sa akin. Wala ka bang napapansin sa nanay at tatay ko? Wala naman, anak. Ganyan talagang mga matatanda, iha. Nagbabago na. Kaya hayaan mo na lang silang dalawa, okay? Andito lang naman ako. Nakasubaybay sa'yo at sa kanila. Fine. Malapit na rin naman ang graduation ko eh. Matutulungan ko na si Dad sa kumpanya. At mas marami na siyang oras kay mommy. Iyon eh kung kailangan ni Daddy ng tulong ko. Yaya, kapag wala ako rito sa bahay, bantayin mo ang mommy ha. Dahil ako ang bahala kay Daddy. Mas susunod, anak. Tapusin mo na yung pagkain para makapagpahinga ka na. Agad sinunod na Elena ang utos ng kanyang yaya Myrna. Halos pangalawang ina niya ng ginang dahil kasama niya na ito mula pagkabata niya. Alam ni Elena na papagkakatiwalaan niya ang ginang pagdating sa kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, puspusan ang paghahanda ni Elena dahil magtatapos siya sa kanyang pag-aaral. Puspusan din ang paghahanda ng kanyang ina dahil espesyal ang araw na paparating sa kanila. Hanggang sa dumating ng araw ng pagtatapos ni Elena sa kolehiyo at nagulat pa sila ng kanyang ina nang makita ang kanyang ama na papalapit sa kanila kasamang sekretary nitong si Veronica. Congratulations, baby! Here's my gift for you. Thanks, Dad. Pero bakit kasama mo naman po ang sekretaryo mo sa importanteng araw na to? Oh, and don't mind me, Elena. Ako lang naman ang pumili ng regalo for you. Di ba, sir? Tama siya, anak. Huwag mo na lang siyang isipin. Sana nagpatulong na lamang po kayo kay Mommy, Dad. Hindi yung kani-kanino kanilang nagpapatulong. Mas kilala po ako ni Mommy kesa po sa sekretarya ninyo. Ouch naman, Elena. Masakit yun, ha? Uuwi na lang siguro ako at mukhang hindi ako welcome dito eh. Bago pa man nakasagot si Elena, ay tumikim na ang ginang kaya napatigil na lamang sila. Huwag niyong sirain ang magandang araw na to. Elena, iha, magpasalamat ka na lang kay Veronica dahil sa kanya may binilang daddy mo. And for you, Veronica, huwag ka munang umuwi at sumama ka na lang sa amin sa bahay. Magluluto ako para sa ating lahat. Graduation day ngayon ang iisa naming anak. Kaya pakiusap, huwag na kayong mag-away. Mommy? For real? Okay. Sorry, Elena, sa mga nasabi ko, ha? But tama ang mommy mo. Today's special. Kaya mag-celebrate na lang tayong lahat. And thank you sa invite, Mom, ha?
At last, makakapunta na rin ako sa bahay ng boss ko. Tipid na lamang ngumiti ang ginang at hindi na muling nagsalita. Naon na nang naglakad ang ama ni Elena at agad namang sumunod dito si Veronica. Teka lang, Mommy. Bakit mo isasama sa bahayng babaeng yun? Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa kanya? Kasi kahit anong isipin ko, may mali talaga sa kanya. Anak, naisip kong kilalanin ng babaeng yun. Na naisip kong baka mali lamang tayo ng pagkakakilalan sa kanya. Alam ko, Alena, gusto mo rin siyang mas makilala pa. Paano niyo nalaman, Mi? Anak kita, Iha. Alam ko kung paano ka mag-isip. Kaya huwag ka nang kumontra sa gusto ko, okay? Tara na, at kailangan na nating mag-celebrate. Huminga na lamang ng malalim si Alena at napailing lamang sa desisyon ng kanyang ina. Tahimik silang sumunod sa doon hanggang sa makauwi na sila. Kitang-kita ni Alena kung paano natuwa ang sekretarya ng kanyang ama nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man magsalita si Alena, ay bumulong na ang kanyang ina. Ayusin mo yung tingin mo, anak. Bisita pa rin natin siya. Magpahinga ka na lamang sa silid mo at tatawagin na lamang kita mamaya paghanda ng pagkain. Magluluto na lamang ako, okay? Tahimik na lamang tumango si Alena at hindi na tumingin sa gawin ng kanyang ama kasamang sekretarya nito. Nagluto na rin ang ginang at hinayaan ng panauhin na makasama ang kanyang asawa. Pagkaraan nilang oras, tahimik nang nagsasalo-salo si Alena kasama ang kanyang magulang at bisita. Maraming salamat sa masarap na pagkain, ma'am. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang luto mo. Thank you. Paborito yan ng anak at asawa ko. Kaya rin mas gusto nila na dito na lamang kami kakain. Dahil mas masarap ang luto ko kaysa sa labas. Di ba, Han? Oo, tama ka, honey. Pero mukhang may ibang putaheng natikman ng dad, mommy. Kaya madalas na siyang nasa labas at halos hindi na umuwi rito sa atin. What are you talking about, Iha? Alena, watch your mouth. Nakakaya sa bisita. Napairap na lamang si Alena at hindi na sumagot pa. Agad ring umuwi si Veronica makalipas ang ilang minuto matapos itong kumain at naiwan na lamang si Sala ang Don kasama ang ginang. Honey, bukas pala hindi muna ako uuwi at sa opisina na muna ako matutulog. Marami kasi akong kailangang tapusin dun kaya ikaw na muna rito. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka at ipapadala ko sa'yo agad-agad. Sige. Mag-iingat ka na lamang doon. Wala kang sasabihin sa akin? O di kaya wala ka bang ipapabili? Wala akong ibang kailangan dito sa bahay, honey. Hihintay na lamang kita rito. Naririnig ni Alena ang usapan ng kanyang mga magulang. Nakaramdam lang lungkot ang dalaga para sa kanyang ina dahil pakiramdam niya ay pinipigilan lamang ng ginang na sabihin ang totoong saloobin nito para hindi sila mag-away na mag-asawa. Hinintay na lamang ni Alena ang umalis ng kanyang ina dahil kakausapin niya pa ang Don. Maya-maya pa, lumabas muna ng bahay ang ginang kaya agad ang pakita si Alena sa kanyang ama. Dad, mag-usap nga po tayo. Iha, kanina ka pa ba dyan? May gusto ka bang sabihin? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, Dad. Ano bang meron sa inyong dalawa ng sekretarya mo? Huwag mong sabihing wala dahil alam kong meron. Babae ho ako, Dad. Kaya alam ko ang galo ng baing yun towards you. Kumalma ka, Iha. Wala namang namamagitan sa amin ng sekretarya ko, okay? Bigyan mo siya ng chance na makilala, Iha. Mabait at masunurin si Veronica, anak. Kahit anong request ko sa kanya, kahit hindi nakasama sa trabaho niya, ay ginagawa niya pa rin ito nang walang tanong. Kaya huwag kang magalit sa kanya, okay? At huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo babae. Agad tumayo ang Don at pumasok sa silid nito. Inis na lamang na umupo si Alena sa sofa at agad iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Kinabukasan ay maagang pumasok sa kanyang trabaho ang Don at agad ding naghanda si Alena para sundan ito sa kumpanya. Huwag ka lang talagang magkamali, Daddy. Dahil hindi kita mapapatawad sa oras na malaman kong ginagago mo kaming dalawa ng mommy. Tahimik na sumunod si Alena sa kanyang ama at iniwan ang kanyang ina sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kumpanya
ay wala doon ang sekretarya ng kaning ama at nalaman niyang nasa meeting rin nandun. Hindi rin niya naabutan ng dalawa kaya naghintay na lamang siya ng ilang oras sa loob ng opisina ng Don. Makalipas ang isang oras, nagtataka si Alana nang biglang tumawag ang kanilang katulong na si Myrna. Yaya, napatawag kayo. Hindi pa po ako makakauwi, hinihintay ko pa po ang daddy. Alana anak ko, ang mama mo ay sinugod sa ospital. Po? Bakit anong nangyari? Teka, saan ospital at pupunta ako? Anak, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta nakita ko lang siyang walang mali sa silid niya. Teka, at ititext ko sa iyo kung saan ospital kami ngayon. Agad tumakbo si Elena palabas ng building nang makuha ang address ng ospital kung saan sinugod ang kaning ina. Labis ang takot ang nararamdaman ni Elena sa oras na yon dahil hindi niya mapapatawad ang kaning sarili sa oras na malaman niyang nasa masamang kalagayan ng kaning ina. Pagdating sa ospital, nagulat na lamang siyang may makitang may nakatabo ng puting kumot sa katawan ng kaning ina. Nakikita niyang iyak lamang ng iyak ang kaning yaya Myrna sa gilid ng katawan ng ginang. Hindi maaari. Paano nangyari to? Bakit wala nang buhay ang mommy ko? Bakit ang mommy ko pa? Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Alana at napayakap na lamang sa malabig na katawan ng ginang. Nagsisigaw ba si Alana nang gumating ang kanyang amang humahangos? Anong nangyari? Bakit wala nang buhay ang asawa ko? Daddy, wala nang mommy. Iniwan na tayo ng mommy ko. Hindi maaari. Okay pa siya nang iwan ko kanina. Wife, wake up please. Please wake up, honey. Hindi ko kayang maiwang mag-isa rito sa mundo. Honey, please wake up. I'm sorry, wife. I'm so sorry. Hindi na lang sana ako pumasok sa trabaho. Di sana buhay ka pa ngayon. Habang nagluluksang mag-ama, ay biglang dumating si Veronica at agad niyakap si Alana. Nabalitaan kong nangyari si mommy mo, Alana. I'm so sorry. Please be strong para sa daddy mo. Biglang napatigil si Alana. Agad niyang tiningnan sa matang babae at napaiyak pa siya lalo nang makita nga malungkot din si Veronica para sa kanya. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari to, Veronica. Walang sakit ang mommy ko, kaya imposibleng bigla na lamang siyang mamatay. Hush now, Alana. Alam kong sinasabi mo. O walang sino man ang makakapagsabi kung hanggang kailan ang buhay natin. Iyak lamang ng iyak si Alana hanggang sa dalhin sa morgue ang kaning ina. Hindi naman siya iniwan ni Veronica at nakaalala ito sa kanilang mag-ama hanggang sa mailagay na sa kabaong ang katawan ng ginang. Mabigat ang pakaramdam ng Don, pati na si Elena, hanggang sa mailibing nila ang ginang. Tila naubusan na rin ng luha ang mga mata ng dalaga dahil tulala lamang siya hanggang sa natabunan na ng lupa ang katawan ng ginang. Uminom ka muna ng tubig, iha. Baka magkasakit ka. Hindi ka pa kumakain mula nung isang araw. Sige ka, baka magalit sa'yo ang nanay mo sa oras na malaman niyang pinabayaan mong katawan mo dahil sa lungkot. Hayaan muna ako, Veronica. Ikaw na munang bahala sa daddy ko habang wala pa akong lakas sa alagaan siya. Huwag mo nang isipin ang daddy mo, okay? Ako nang bahala sa kanya. At isipin muna ang sarili mo bago ka pang magkasakit. Salamat, Veronica. Salamat kasi hindi mo kami iniwan ni daddy. At alam mong ayaw ko sa'yo nung unang kita pa lang nating dalawa. I totally understand you, Alana. No worries. Puntahan ko na muna ang daddy mo, okay? Uminom ka na muna ng tubig. Napayuko na lamang si Alana nang umalis ng babae na agad lumapit sa kanyang tahimik na ama. Tahimik na rin si Alana na nakatitig sa libingan ng kaning ina. Kumusta ka dyan, mommy ko? Bakit bigla-bigla mo naman akong iniwan? Wala ka man lang iniwan na sulat sa akin. Sana sinabi mong may nararamdaman ka na pala. Hindi sana ikaw munang inuna ko bago sundan ng daddy. Wala na nga akong napala sa ginawa ko na wala ka pa sa akin eh. Patawarin mo ako, Mom. Magpakita ka sa akin kung may gusto kang ipaabot sa akin, Mom. Please. Tuluyan ang iniwan ni Alana ang puntod ng kaning ina at umuwi na rin sila sa bahay. Sumama naman si Veronica sa kanila at tahimik na pinagsilbihan ng mag-ama. Kumain na kayo, Alana. Uuwi na rin ako pagkatapos nito.
Veronica, kung gusto mong magstay muna dito, dito ka na lang muna. Alam kong hindi pa makakapasok sa trabaho ang daddy, kaya dito mo na lang gagawin ang trabaho mo sa kumpanya. Ay nako, hindi na Alana. Kailangan ko pa rin pumasok sa kumpanya dahil ako lang may alam sa lahat ng gagawin doon. Bibisitahin ko na lamang kayo ng daddy mo dito after work. Tumangon na lamang si Alana at pumasok na sa kaning silid. Naiwan naman si Veronica kasama ang Don sa harap ng hapagkainan. How are you feeling, Don Massimo? Tinatanong mo talaga yan, Veronica? Alam mo namang nawalan ako ng asawa, di ba? Relax, Don. Iniwan ka man ng asawa mo. Hindi ko naman gagawin yun sa iyo, no? Ako naman ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Dapat lang, Veronica. Dahil hindi ko yata kakayanin na pati ikaw mawala sa akin. Ikaw na munang bahala sa kumpanya. Sure, ako nang bahala. Tumayo na ang babae at naglakad palabas ng bahay. Ang hindi alam ng Don ay isang ngiti ang lumabas sa labi ng babae bago ito tuluyang umalis sa kanyang tahanan. Mabilis ang paglipas ng buwan. Si Veronica nang nagpapatakbo sa kumpanya habang si Alana naman ang naiiwan sa kanyang ama. Napapansin ni Alana na unti-unting nawala ng gana ang Don at halos hindi na rin ito lumalabas ng bahay. Daddy, wala ka bang gustong gawin? Halos hindi ka na lumalabas ng bahay mula nang mawala ang mommy. Para saan pa, anak? Maganda naman ang takbo ng kumpanya. Wala na rin lang ang mami mo kaya wala ka na akong rason pa para lumabas pa ng bahay. Daddy, huwag mong sabihin yan. Ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa, Dad? Andito pa naman ako. Tsaka sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko to sa'yo. Wala akong ibang kailangan, anak. Ang mami mo lang ang kailangan ko. Ngayong wala na akong katuwang sa bahay, wala na nang saysay ang buhay ko. Daddy naman, huwag mong sabihin yan pwede. Kung gusto mo maghanap ng bagong katuwang sa buhay, hindi kita pipigilan. Bumalik ka lang sa dati. Tama bang narinig ko, anak? Papayagan mo ako makahanap ng bagong katuwang ko sa buhay? Oo naman, Dad. Ayoko namang habang buhay kang malulungkot rito, no? At saka bata ka pa naman. Kung ganun, payag ka bang pakasalan ko si Veronica? Po? Si Veronica? Yung sekretarya mo? Pero hindi ba masyado siyang bata for you, Dad? Teka, do you like her? Importante pa ba yun, Iya? Kailangan ba talagang mahal mo ang pakakasalan mo? Ang tanging nagmamay-ari ng puso ko, anak, ay ang nanay mo lang at wala nang iba pa. Hindi na rin iba si Veronica sa akin, Alena. Marami na siyang alam sa akin at sa'yo. Magaling rin siya sa lahat at maaasahan. Hindi na importante na gusto ko ba siya o hindi. Okay, Dad. Kung yan ang gusto ninyo, wala na ako akong magagawa. Ang importante sa akin ngayon ay ang kasiyahan mo. Pero wag mo muna siyang pakasalan, Dad. Dalhin mo na lamang siya rito sa bahay. Sa kanyang kasal kapag nakilala ko na talaga siya. Kung gayon, anak, mamamanhi ka na tayo sa pamilya ni Veronica upang dito na siya titira sa atin. Well, mukhang masyado naman yatang mabilis. Pero sige, kung yan ang gusto niyo, Dad. Sige po, sasamahan kitang harapin ang pamilya ni Veronica. Napangiti pa ang Don at natuwa naman si Alana na muling nakita ang ngiti ng kanyang ama. Nang makalayo na ang Don ay unti-unti ring nawala ang ngiti ni Alana nang maisip na sobrang bilis namang magdesisyon ang kanyang ama. Hindi tuloy mawala sa isip ni Alana na baka matagal lang may plano ang Don at ngayon lamang ito nagsalita. Hindi ko pwedeng mag-isipan ng masama ang daddy ko. Lalo na ngayong siya na lamang ang meron ako. Habang nag-iisip si Alana, ay masaya naman ang Don habang kausap ang kabit nito sa kabilang linya. Are you sure, Don Massimo? Mamamanhi ka na kayo sa amin? Napapahig mo ng anak mo? Paano? Magaling ang acting skills ko, Veronica. At alam kong napaniwala kong anak ko na may sakit talaga ako. Nawalan lamang ako ng asawa pero hindi naman nawala ang pagkamiss ko sa'yo eh. Miss na kita, Veronica. Hindi na ako makapaghihintay na makasama ka sa iisang bubong. That's so sweet, Don. So, kailan mo ako pakakasalan? Saka na yung kasal.
Ang importante, legal ka nang titira dito sa pamamahay ko. Well, tama ka rin naman eh. Hihintayin ko na lang kayo ng anak ko sa bahay, okay? Yes, Veronica. Kaya ngayon pa lang, maganda ka na. Dahil iuwi rin kita dito sa bahay matapos ang pamamanhikan. Napatawa pang babae sa kabilang linya hanggang sa mawala ito. Napangiti na lamang ang Don at agad hinawakan ang wedding photo nila ng kaning namayapang misis. Hindi ko alam kung paano at bakit kay aga mo akong iniwan, honey. Pero hayaan mo akong sumaya kasamang babaeng matagal nang nagpapaligaya sa akin. Maging masaya ka nilang asawa ko. Tuloy-tuloy ang plano ng Don at tahimik namang sumunod si Elena sa kaning ama. Hanggang so dumating na ang araw ng pamamanhikan at nakahinga naman ng maluwag si Elena dahil mababait ang pamilya ni Veronica. Matapos silang mag-usap-usap, ay dinala na nila pauwi si Veronica at kitang-kita ni Elena kung gaano kasaya ang kaning ama. Thank you, Elena, ha? At pumayag kang dito na ako tumuloy sa inyo. Hayaan mo at hindi ko kayo pababayaang mag-ama. Ang kasiyahan ni Daddy, kasiyahan ko na rin, Veronica. Kaya welcome to the family. Hayaan mo. At anumang panahon, pakakasalan ka ng Daddy ko. Magiging misis ka rin niya soon. Napangiti na lamang si Elena at iniwan ang kanyang ama kasamang bago nitong live-in partner. Bumalik na rin sa trabaho ang Don kasama si Veronica. Habang si Elena ay naiiwan sa kanilang bahay dahil naisip niyang mag-aral muli sa darating na pasukan. Alam niya ring hindi pa siya kailanganin ng kanyang ama sa kumpanya, kaya ibabaling na muna niya ang kanyang sarili sa ibang gawain. Mabilis ang paglipas ng panahon, napapansin ni Elena na sobrang bait at malaga ang kanyang madrasta, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kanyang ama. Elena, anak, papasok ka na ba sa paaralan? Here, baon mo. Niluto ko talaga yan para may makakain ka na agad doon. Huwag ka nang bumili ha at baka mapano ka pa doon. Mas mainam ng safe ka palagi. Thanks, Veronica. Hindi mo naman kailangang gawin to eh. Dahil nariyan naman ang yaya ko. Naku, ikaw talaga. Mas masaya akong pinagsisilbihan kayo ng daddy mo. Kaya tanggapin mo na yan at itago. Ingat ka palagi. Maraming salamat, Veronica. Wala na rito si Mommy pero hindi naman ako nahihirapan dahil sa'yo. Alis na ako. Ikaw nang bahala sa daddy ko ah. Nako, walang anuman yun. O sige ha, ingat ka. May ngiti sa labi ang dalaga habang nagpapaalam sa kanyang madrasta. Hindi na siya makapaghihintay na maging pangalawang ina si Veronica kahit hindi naman ganun kalayong agwat ng edad nila. Ramdam ni Elena ang pagmamahaling babae sa kanya kahit hindi naman siya tunay nitong anak. Makalipas pang ilang taon, bigla na lamang tumamlay ang Don hanggang sa hindi nito pumasok sa kumpanya. Daddy, may dinaramdam ho ba kayo? Napapansin ko na madalas ka nang matamlay. May kailangan ka ba? Gusto mo bang tumawag na lamang ako ng doktor? Nako, wag na iha. Siguro ito sa katandaan ko kaya ako nagkakaganito. Hayaan mo na ako, dahil nariyan naman si Veronica. Pero Dad, kailangan lang matingnan ng doktor. Baka ano nang nararamdaman mo dyan sa loob. Basta anak, ito lamang ang tandaan mo. Kahit anong mangyari, pakatatandaan mo palagi na mahal kita. Hanggang ngayon, nanay mo pa rin ang mamayari ng puso kong to. Masaya ako sa ganito, iha. Kaya huwag mong pigilan ang sarili mo na maging masaya tulad ko. Ano ba yan, Daddy? Para ka namang namamaalam niyan eh. Masaya na ho akong kasama kayo. Pero hindi pa rin po ako papayag na hindi ka matingnan ng doktor, okay? Bukas mismo, patitingnan kita. Total, wala akong pasok bukas. Mag-iingat ka palagi, iha. Pumasok na si Elena sa paaralan at iniwan na rin ang kanyang ama sa bahay nila. Samantalang si Veronica naman ay abala sa kumpanya ng Don. Habang nakikinig si Elena sa kanyang guro, ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng tawag galing sa kanyang madrasta. Agad lumabas si Elena ng silid-aralan at sinagot ang tawag nito. Veronica, napatawag ka. Umuwi ka sa bahay ngayon din. Pauwi na rin ako at magkita na lang tayo doon. Wait, ano nangyari? Bakit tayo uuwi? Just do what I say, Elena. Huwag ka nang maraming tanong. Nawala na sa linyang babae
Kaya tumakbo na rin palabas ng campus si Elena at hindi na nagpaalam sa kanyang guro. Biglang kinabahan si Elena sa di malamang dahilan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang ama, kaya lalo pa siyang kinabahan. Diyos ko, huwag naman sana ang daddy ko. Hindi ko na yata alam ang gagawin ko sa oras na mawala siya eh. Sakay ng taxi, ay narating na ni Elena ang kanilang bahay at parang binuhusan ng malibig na tubig ang katawan niya nang makitang isang ambulansya at ilang kapulisan sa labas ng bahay. Agad nakita ni Elena ang kanyang yaya Myrna na umiiyak habang kausap ang isang pulis. Yaya Myrna, ano nangyari? Bakit po may mga pulis? Bakit kayo umiiyak? Elena, iha. Wala na ang daddy mo. Nakita ko nila mo siya sa sala kanina, walang buhay. Agad akong tumawag ng tulong pero wala na talaga siya nang dumating ang ambulansya. Iniwan na tayo ng Don, anak. Sumunod na siya sa mommy mo. Hindi. Hindi yan totoo. Kausap ko lang ang daddy kanina bago ko pumasok sa paaralan eh. Bakit nawala siya agad? Mamang pulis, wala po ba kayo nakitang kakaiba sa nangyari? I'm sorry ha, pero wala kami nakitang foul play sa pagkawala ng Don. Nakita namin itong hawak-hawak ng resulta ng ilang test niya sa ospital. Matagal na sigurong alam ng iyong ama na may sakit siya sa puso. At sa tingin ko walang nakakalam nito. Base na rin sa mga sagot ng iyong katulong. Daddy naman! Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may sakit siya? Niyakap na lamang si Elena ng kanyang yaya Myrna at sabay pang napahagulhol ng iyak. Dumating rin agad si Veronica at mabilis na tumakbo palapit sa kanila. What just happened, ha? Paano nangyari to? Veronica, wala na ang daddy ko. Iniwan niya na tayo. No! No! Hindi maaari! Hindi pa kami kasal ng daddy mo, Elena! Magpapakasal pa kaming dalawa! I'm sorry, Veronica. I'm so sorry. Kahit ako hindi rin makapaniwala sa nangyari eh. Walang mailam na may sakit palang dad ko. Kausap ko po siya kanina at planong dadalhin ko siya sa doktor bukas eh. Hindi mo na lang sana iniwan siya kanina, Elena? Baka naagapan pa ang nangyari. Dinala mo na sana siya sa ospital. Tumigil ka na, Veronica. Walang may alam sa nangyari. Sa tingin ko'y tinago ng Don ang sakit niya dahil ayaw niyang malungkot ang lahat, lalong-lalo sa Elena ng anak niya. Kaya huwag mong isisi sa alaga kung kamatayan ng ama niya. Oh, talaga? Huwag mong pagtakpan ng alaga mo, tanda. Totoo namang may kasalanan siya dito ah. Kung pinili lang sana niyang ipagpaliban ng paaralan para sa kanyang ama, eh di sana buhay pa ngayon ng Don. Tabi, at pupuntahan ko ang asawa ko. Napaiyak na lang lalo si Elena dahil alam niyang galit na galit sa kanyang madrasta. Alam ng dalaga na tamang tinura ng babae para sa kanya. Inilibing na ang Don sa tabi ng asawa nito makalipas ng ilang araw. Tahimik lamang si Elena habang nakatingin kay Veronica na halos magana ang dalawang mata dahil sa kakaiyak. Hindi matanggap ng babae ang pagkawala ng Don at hanggang ngayon galit pa rin ito kay Elena pati na sa kasambahay nila. Kaya naman nang matapos ang libing ay agad pinalaya si Veronica ang kasambahay ni si Myrna. Wala ka ng silbi rito sa bahay kaya umalis ka na. Hindi mo maaaring gawin sa akin to, Veronica. Tanging si Elena lamang makakapag-alis sa akin dito. At bakit hindi ha, Tita Myrna? Baka nakakalimutan mong pamangkin mo ako at hindi mo nagawa ng tama ang trabaho mo dito. Hinaan mo ang boses mo, Iha, at baka may makarinig sa ating dalawa. Hindi ko kasalanan ang pagkawala ng Don dahil hanggang doon lamang ang buhay niya. Tumahimik ka. Ako lamang ang may karapatang magdesisyon kung hanggang saan ang buhay ng pamilyang to. Wala kang silbi, kaya umalis ka na. Ano bang nangyayari sa Veronica? Kung alam ko lang na ganito ka kasakim, ay sana hindi na lamang kita pinakilala sa Don. Minahal kita na parang anak, kaya lahat ginawa ko para gumanda ang buhay mo. At ngayon, pinagsisihan ko ng tinulungan kita sa lahat ng gusto mo, Veronica. Well, huli ka na, tita. Yan nakuha ko ng lahat ng gusto ko. Maliban na lamang sa kasal. Plano ko pang makasal sa matandang yun eh. Pero hindi mo siya inalagaan ng mabuti. Kaya umalis ka na bago pa kita masaktan.
May pagkakataon ka pa parang bago, Veronica. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kasamaan. Wala na akong pakialam sa lahat ng sasabihin mo. Kaya umalis ka na. At siguraduhin mong nakatikom yung bibig mo ha, sa lahat ng alam mo rito. Dahil kung hindi, ikaw ang susunod ng paglalamayan. Umalis ka na! Malungkot na umalis ang matanda sa harap ng kanyang pamangkin. Bata pa lamang ang babae, ay kilala na ito ng ginang. Kaya noong hiniling nito na sana'y makapasok siya sa kumpanya ng Don, ay patago niyang ipinakilala ang dalawa at agad namang ginawang sekretarya ng Don si Veronica. Noong panahon na nalaman ng ginang na may namamagitan sa kanyang among lalaki at ang pamangking si Veronica, nagalit siya at pinagsabihan ng babae. Pero masyadong matigas ang ulo ni Veronica at hindi ito nakinig. Hanggang sa hinayaan na lamang ito ng ginang. Samantalang si Alana naman ay agad nagtaka ng tahimik ang buong bahay paglabas niya sa kaning silid. Nakita niya si veranda ng bahay si Veronica kaya agad siyang lumapit dito. Veronica, galit ka pa ba sa akin? Nasaan pala si Yaya at mukhang wala siya rito ngayon? Umalis na ang Yaya Myrna mo, Alana. Tayong dalawa na lamang ang naririto. At ang sagot naman sa isa mo pang tanong ay oo. Galit na galit pa rin ako sa'yo. Wala akong ibang sisisihin sa pagkawala ng asawa ko kundi ikaw lang. Ano bang pwede akong gawin para mawala yung galit na nararamdaman mo, Veronica? Walang may gusto sa nangyari sa sarili kong ama, alam mo yan. Umalis ka. Umalis ka rito sa bahay na to. Kung meron ka pang hiya sa katawan mo, ay umalis ka dito. May karapatan akong magdesisyon dito dahil asawa ko ng tatay mong nawala. Dahil sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan ang bahay na to, Veronica. Narito ang lahat ng alaala ko sa mga magulang ko. Ayokong umalis dito. Tulad ng sinabi ko, kung may natitira ka pang hiya dyan sa katawan mo, lisanin mo ang pamamahay na to. Mahiya ka naman sa mga magulang mo. Kung nabubuhay pa sila, tiyak kong gagawin nila ito sa'yo. Napahagulhol na lamang iyak si Elena at wala sa sariling isip na lumuhod sa harap mismo ng madrasta. Wala na akong ibang mapupuntahan pa, Veronica. Kaya huwag mo akong palayasin dito. Pakiusap, huwag mo naman gawin sa akin to. Wala akong pakialam. Umalis ka rito. Huwag na huwag mong ipapakita sa bahay na to ang pagmumukha mo. Isang malakas na sipang natanggap ni Elena galing kay Veronica, kaya napaatras na lamang dalaga at agad ring napaluha. Tuliro ang isipan ni Elena habang nilalakad ang daan palayo sa kanilang mansyon. Tuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa labas ng sementeryo. Mommy, Daddy, bakit niyo naman ako iniwan? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta ngayon. Pinalayas ako ni Veronica at alam kong deserve kong mapalis sa bahay dahil sa kababayaan ko kay Daddy. Hindi ko masisi si Veronica, Mom. I'm so sorry, Dad. Pero saan ho ako pupunta ngayon? Tuloy lamang sa pagyak si Alana nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki at binigyan siya ng panyo. Sino ka? Kilala mo ba ako? I'm Attorney Joffrey, miss. At hindi kita kilala. Magkatabi lamang ang puntod natin kaya kita nilapitan. Salamat. Tatanggapin ko ang panyong to ah. Sobrang kailangan ko to ngayon. Sige lang. May problema ka ba? Anong pangalan mo? Gusto mong pag-usapan natin problema mo? Hindi na, attorney. Nakakahiya naman sa'yo. Tsaka sapat na sa akin ang panyong binigay mo. Alana. Alana ang pangalan ko. Magsasalita pa sana ng lalaki nang biglang may lumapit na matandang babae sa kanila. Si Aling Myrna. Alana, iha? Bakit ka narito, anak? Yaya? Yaya, ikaw nga. Bakit kayo narito? Paano mo nalamang narito ako? Akala ko'y umalis ka na tuluyin mo kung iniwan. Sorry, anak. Hindi na sana ako umalis sa bahay at iwan ka. Pero pinalayas ako ni Veronica. Ikaw, bakit ka ba narito? Tulad po ninyo'y pinalayas din po ako sa bahay. Wala na rin naman po ako mukhang iharap sa kanya eh. Sa pagwala ng daddy. Kaya umalis na ako at tumaratsa rito. Walang hiya talagang babaeng yun. Pinalayas ka ba naman sa sarili mong pamamahay?
Hindi naman sila kasal lang doon para maghari-harian siya. Tumayo ka riyan at uuwi tayo sa bahay mo. Hindi na ako makapagtimpi sa babaeng yon. Yaya, please kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Galit pa ngayon sa akin si Veronica. Kaya huwag na natin siyang pagalitin lalo. Isa pa, guilt ang nanaramdaman ko eh. Hindi mo dapat maramdaman yan dahil wala kang kasalanan. At hindi maaari. Pinagsawalang bahala kung ugaling meron siya. Pero hindi na ako matatahimik ngayong ginawa niyo to sa'yo ngayon. Mawalang galang na po. Ako po si Attorney Joffrey. Baka may maitulong ako sa inyong dalawa. Isa kang abogado? Naku, tamang-tama. At gusto kong ipakulong ang babaeng yon. Masyado na siyang masama para hindi ipakulong. Yaya, please calm down. Walang kasalanan dito si Veronica ha. Patawarin mo ako, anak. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung naging totoo lamang ako sa inyo. Naging totoo? Yaya, anong pinagsasabi mo? Bakit kayo umiiyak? Patawarin mo ako, Iha. At sana mapatawad ako ng mga magulang mo. Dahil ang totoo, ako talagang may malaking kasalanan dito. Kung hindi lang sana ako naduwag. Unti-unting lumuhod ang ginang at halos halikan ng mga paa ni Elena habang umiiyak. Nalilito naman si Elena at biglang sumeryoso ang mukha ng lalaking abogado na kanina patahimik na nakikinig sa kanila. Manang, ano bang pinagsasabi ninyo? Anong kasalanan ginawa niyo sa pamilya ko? Kasalanan ko, Iha, kung bakit nawala ang mommy mo. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano nilaso ng pamangking ko ang nanay mo, anak. Noong araw na umalis ka at sumunod sa iyong ama, ay nasa bahay lamang ako. Dumating ang pamangking kong si Veronica at nag-away sila ng mommy mo. Kitang-kita ko, anak, kung paano niya painumin ang laso ng amo kong babae. Pero wala akong ginawa o tumahimik lamang sa isang tabi. Natakot ako, Iha. Natakot ako sa posibleng mangyari sa akin sa oras na magsalita ako. Ho? Pamangkin niyo si Veronica? At siyang lumason sa nanay ko? Oo, Iha. Si Veronica. Siyang lumason sa nanay mo, anak. Ipinakalala ko siya sa ama mo nung naghahanap siya ng trabaho. Mabait naman ang daddy mo at ginawa siyang sekretarya. Hindi ko alam, Iha, na ganun palang plano niya. Siyang lumason sa mami mo para mawala ito sa mundo. Dahil ang totoo, may relasyon na sila at walang alam ang nanay mo rito. At tinago mo sa akin ang totoo, Yaya? Wala kang sinabing may pamangkin ka? At sekretarya pala ang kabit ng daddy ko. At ngayon, pinalayas ako ng babaeng nanlason sa sarili kong ina? Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Alam kong wala akong sapat na rason para mapatawad mo, pero Iha, totoong may malasakit ako sa inyo ng mga magulang mo. Hindi ko lang alam talaga kung paano sabihin sa iyong totoo. Ngunit hayaan mo akong bumawi, Iha. Gagawin ko ang lahat at pagbabayarin ng pamangkin ko. Titistigo ako laban sa babaeng yun. Handa na sanang sumugod si Elena sa kanyang madrasta, ngunit agad itong nahawakan ni Attorney Joffrey sa kamay. Huwag kang padalos-dalos, Elena. Mukhang hindi basta-bastang kalaban niyo rito. Mukhang magaling siyang magplano kaya kayo narito. Huwag kayong mag-alala at tutulungan ko kayong dalawa para mapabagsak ang babaeng kalaban ninyo. Maraming salamat, Iho. Pero bakit mo naman kami tutulungan kung hindi mo naman kami kilala? Saka wala pa kaming perang pambayad sa'yo ngayon. Bilang abogado ho, tutulong po ako sa mga taong nangangailangan. Lalo't nakikita kong nasa tama kayo. Hayaan niyo munang tulungan ko kayo ngayon at wala pa kayong pambayad sa ngayon. Maraming salamat, attorney. Ngayon lang tayo nagkita pero handa kang tulungan kami ng yaya ko laban sa pamangkin niya. Hayaan mo at bahalang araw, makakabayad din ako sa'yo. Agad tumango ang dalawang babae at agad sinunod ang payo ng abogado. Magaan din ang loob ni Elena sa lalaki. Kahit ngayon lamang ito nakita na tila bang matagal silang magkakilala kung umasta ito. Ilang saglit lamang ay dinala sila nito sa isang maliit na apartment at doon inihayag ng abogado ang kanyang plano. Dito na muna kayong dalawa pansamantala. Hayaan niyo ako na munang magmasid sa babaeng madrasta mo, Elena. Pero paano ka gagawa ng plano, attorney? Hindi mo kilala ang kalaban namin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng abogado
at may nilabas itong larawan galing sa pitaka nito. I wanted to introduce myself, Alana. Ang totoo niyan, matagal ko nang kilala ang daddy mo. Siya nagpaaral sa akin at ako rin ang abogado niya. Ang totoo, walang alam si Veronica tungkol sa akin. Ang tanging hiling lamang sa akin ng Don ay ang bantay ng nag-iisang anak niya. At ikaw yun, Alana. Kilala mo ang daddy ko? Kaya mo ba ako nilapitan kanina dahil kilala mo ako? Tama ka. Nagpanggap lamang kung hindi ka kilala. Gustong-gusto na kitang lapitan kanina habang naglalakad ka eh. Pero ayoko matakot ka sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa ama mo. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan ka. I'm so sorry kung nangyari to sa'yo, Alana. Bago na wala ang daddy mo, tumawag siya sa akin. Ramdam kong may masamang mangyayari sa kanya eh. Dahil kakaiba ang kanyang tinig sa araw na yon. Nang araw na yon, gusto ko siyang puntahan pero pinigilan niya ako. Sinabi niya lang sa akin na kailangan kang sundan, bantayan at protektahan ka. Pagkatapos namin mag-usap, nawala na siya sa linya. Kaya wag niyo akong alalahanin dahil kilala ko ang kalaban ninyo. Parang piniga ang puso ni Alana matapos marinig ang sinabi ng abogado. Ngayon ay mas desidido siyang labanan ng kanyang madrasta laban sa kanyang karapatan bilang anak ng Don. Salamat, attorney. At tinupad mong huling habilin ng daddy ko. Pwede mo akong iwan lalo na't wala na si daddy. Pero mas pinili mo pa rin sundan at tulungan ako. Hayaan mo. Sisiguraduhin kong mababawi ko ang lahat ng para sa akin. Tumango lamang abogado at agad nagsagawa ng plano. Dahil sa pagod na nararamdaman, agad na nakatulog si Alana at nagising na lamang kinabukasan. Matapos silang maghanda, ay dumating na rin agad ang abogado at may dala itong prutas para kay Alana. Kumain ka ng marami, Alana. Dahil ngayon natin naharapin ang madrasta mo. May plano ka na ba ngayong araw, attorney? Oo. Napag-alaman kong isasaling ni Veronica ang kumpanya ng daddy mo sa pangalan niya. Alam niyang lahat ng pasikot-sikot sa kumpanya. At hawak niya sa legang ilang investors ang tatay mo. Kaya unahan na natin siya bago pa niya makuha ang kumpanyang para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Diretso tayo ngayon sa bahay mo. At kasama natin ang mga polis para hulihin siya. Sabay na umalis ang tatlo at dumiretso na rin sa mansyon ni Alana ang ilang kapulisan. Paalis na rin sana ang madrasa ng dalaga nang dumating sila. Kitang-kita ni Alana ang pagtataka sa mukha ni Veronica nang makitang pagdating nila kasamang ilang kapulisan. Unang lumabas si Alana kasamang abogadong si Joffrey at nagpaiwan muna sa loob ang matandang katulong. At saan ang punta ng aking pinakamamahal na madrasta, ha? Anong ginagawa mo ditong bubita ka? At bakit may dala ka pang pulis? Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Bakit? Natatakot ka ba? Bumalik na sa ayos ang utak ko, kaya ako narito. Hindi ka ba talaga nahihiya, ha? Pinaalis na kita rito, Ikaw ang lumayas dito sa pamamahay ng daddy ko. Pangalawa ka lang ng asawa ni daddy. At bago ka dumating sa buhay niya, narito na ako. Babawian kong lahat ng ninakaw mo sa akin. At hindi ako papayag na hindi ka makukulong. Kahit kailan talaga wala kang respetong bata ka. Kaya ka iniwan ng nanay mong matanda At huwag mong sabihin sa akin ang kasalanang hindi ko ginawa. Baka bumaligtad sa iyong lahat at ikaw ang hulihin ng mga pulis na kasama mo. Talaga ba? Gusto mo ng pruweba? Manang lumabas ka. Agad lumabas ang matandang si Myrna at agad lumapit sa dalawa. Sumuko ka na, Veronica, iha. Magbago ka na habang may oras pa. Tita, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinaalis na kita? Veronica, tama na. Hindi ka pa ba napapagod? Kasi pagod na akong pagtakpan ka, iha. Ibalik mo kay Alana ang lahat-lahat at pagbabayaran mong kasalanang ginawa mo sa nanay niya. Hindi. Hindi ako papayag na mawala lang lahat sa akin. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako susuko. Lalo na kayong konti na lang ay makukuha ko ng lahat ng pag-aari ng asawa ko. Asawa mo, Veronica? Nagpapatawa ka ba? Oo nga, naging madrasta kita. Pero hindi ka pinakasalan ng daddy ko. In short, si mommy pa rin ang asawa ng dad ko. Hulihin ang babaeng yan bago pa yun makawala at maghasik na naman ng kadiliman.
Nagsisigaw si Veronica, kaya doon na nagsalita si Joffrey. Huwag ka nang manlaban pa, Miss Veronica. Madadagdagan lamang ang kasong harapin mo sa oras na magmatigas ka pa. At bakit sino ka ba ha? Bakit ka kumakampi sa babaeng yan? Wala yang kapera-pera at wala yang pambayad sa'yo. Ako ang magiging abogado ni Elena. At kilala ko si Don Massimo dahil siya ang amo ko. Nawala man siya sa mundong to, hindi ko naman pababayaan ang anak niya. Kaya sumuko ka na bago pa maging huli ang lahat. Hindi nakinig ang babae at akmang susugod pa kay Elena, ngunit mabilis itong nahawakan ng mga pulis. Hindi na rin napigilan ni Elena ang kanyang sarili at siya nang sumugod kay Veronica at ilang beses itong sinampal sa mukha. Kulang pa yan sa lahat ng sakit na pinaranas mo sa akin at sa mga magulang ko. Nararapat lamang na makulong ka sa mahabang panahon. Dalhin niyo na yan. Wala nang nagawa si Veronica nang sapilitan siyang ipinasok ng kapulisan sa sasakyan at agad siyang dinala sa presinto. Agad namang sumunod si Elena kasamang abogado at tiyahin ni Veronica. Pagdating nila sa presinto ay nagwawala pang babae pero hindi ito pinansin ni Elena at tuloy lamang sa paghahain ng reklamo. Naghain sila ng kasong murder, adultery at usurpation of real property si Elena laban kay Veronica. Sisiguraduhin niyang magbabayad ng babae sa pakikipagrelasyon nito sa kanyang ama, sa paglaso nito sa kanyang ina at pag-angkin nito sa bahay na pag-aari niya. Handa ring tumisigo ang katulong ni Elena laban sa pamangkin nitong si Veronica. Wala nang magawa si Veronica kundi ang tanggapin ang lahat ng kasong inihain sa kanya ni Elena. Makalipas lamang ang isang hearing, tuloy nang hinatulan ng guilty si Veronica at diretsong kulungan ang bagsak ng babae paglabas ng bulwagan. Para namang nabunutan ng tinig sa puso si Elena nang masiguradong nakakulong na ang kanyang madrasta. Tahimik siyang nakatitig sa lapid ng kanyang ama't ina nang biglang tumabi sa kanya si Attorney Joffrey. Masaya na bang nag-iisang dalaga ng boss ko? Sobra. Sobrang saya ng puso ko. Lalo na ngayong nasa kulungan ng babaeng nagpapahirap sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa, attorney. Ngayon, pwede ko nang ipagpatuloy ang kumpanya ni Dad. Huwag mo na akong matawag-tawag na attorney. Joffrey na lamang itawag mo sa akin. Maraming salamat sa tulong mo, Joffrey. Salamat at lumapit ka sa akin sa panahong kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito makakalimutan. At kung nanaisin mo ng panahon, nais kong makilala pa kita. Ganon din ako, Elena. Nais ko rin makilala pang iisang unika iha ng taong nagpaaral sa akin. Napalitan na lamang ng matamis ng ngiti ang malungkot na mukha ng dalaga. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang kahit wala na ito sa mundo. Alam rin na Elena na may mga taong handa siyang alalayan at tutulungan siya dahil mabuti siyang tao. Simula noon, tuluyan ang binaon ni Elena sa limot ang pait at sakit na naranasan niya kay Veronica dahil nais ng dalaga na magsimulang muli kasamang mga taong malalapit sa kanya. Hanggang dito na lamang po